In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na binilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazareth na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hintil. Itong bayang nag-agpuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maniningning nilang ilaw. Liwanag na taglay nito. Siya ngayon tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang iyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lampat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa mabuting balita ayon kay San Mateo. Malinaw nating nakikita na si Jesus ay dumating bilang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang Galilea na tinawag na Galilea ng mga Hintil ay simbolo ng lugar at mga taong tila malayo sa Diyos. Pero doon mismo piniling manirahan at mangaral ni Jesus. Ibig sabihin, walang taong masyadong makasalanan, walang lugar na sobrang dilim, ni hindi kayang abutin ng liwanag ng Diyos. Sa ating panahon ngayon, marami ring uri ng kadiliman. Kasalanan, pagkakahati-hati, galit, fake news, sakit sa katawan at isip, at kawalan ng pag-asa. Ngunit tulad ng paanyaya ni Jesus, noon malinaw pa rin ang kanyang mensahe ngayon. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Nang tawagin ni Jesus sina Pedro, Andres, Santiago at Juan, agad nilang iniwan ang lambat, bangka at kanilang maging ama.
Hindi dahil walang takot, kundi dahil mas pinili nilang magtiwala sa atin ngayon. Ang lambat ay maaring bisyo, maling relasyon, pride, o sobrang pagkakapit sa mundo. Ang tanong, handa ba tayong iwan ang mga ito para sumunod kay Kristo? Bilang mga Romano Katoliko, tinatawag din tayo ngayon na maging mamalakaya ng tao sa pamamagitan ng mabuting halimbawa, panalangin, pag-ibig sa kapwa at katapatan sa turo ng simbahan. Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, nagiging liwanag din tayo sa iba. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ikaw ang tunay na liwanag na nagliliwanag sa gitna ng aming mga kadiliman, sa gitna ng aming kahinaan, takot at karamdaman. Ikaw ang aming pag-asa. Isinasamo po namin sa iyo ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Cesar, Raul, Chona, Rachel K., Adila, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ang aking buong pamilya. Pagalingin mo rin, Panginoon, ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman sa katawan, isipan at espiritu. Patatagin mo ang lahat ng kaparian at patnubayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang aming Kura Paroko, Diocesan Administrador Monsignor Claro Caluya. Basbasan mo ang gobyerno ng Pilipinas. Naway manaig ang katotohanan, katarungan at kapayapaan. Ipinagdarasal din namin ang mga pumanaw, si Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pimpe Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Maria Catalina, Jerry Jr., Padre Joseph, at ang lahat ng aming idinasal. Tanggapin mo sila sa iyong walang hanggang kaharian. Sa intersesyon ng mahal na Inang Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. Gawin mo kaming tapat na tagasunod mo at daluyan ng iyong liwanag sa mundo. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!